Ang kapangyarihan ng imperyo ay nahahati sa apat na puwersa: ang kapangyarihan ng imperyong nangingibabaw sa kontinente, ang meritorious na pamilya na pinalaki ng Golden Lion na kumakatawan sa martial arts at swordsmanship, ang pamilyang Great Lion, ang puwersang binubuo ng isang pagtitipon ng mga deboto at pari na sumasamba sa hindi mabilang na mga avatar sa buong kontinente, ang Protestant Alliance, ang grupong nangangalap ng impormasyon na nagpoprotekta sa pamilya ng imperial mula sa mga anino, ang Inspection Bureau at ang puwersa ng mahika na nanguna sa mundo ng mahika sa mahigit 1,000 taon. Ang Magic Tower, ang prestihiyosong Magic Family na nagpalusog sa Magic Tower na iyon, at ang mundo ng Magic ay ang kanyang pamilya, ang Malvina Family. 30 taon na ang nakalilipas nang sumiklab ang digmaan sa mga demonyo, ang kanyang pamilya ang naging pinunong nagwagi sa digmaan. Gayunpaman, ang karamihan sa pamilya ay isinakripisyo, at nang siya ay tumuntong sa 8 taong gulang, ang kanyang ama ay nagdusa pagkatapos ng digmaan, at ang kanyang ina, na kanyang guro sa mahika, ay namatay. Ang tanging natitira sa kanyang pamilya ay siya at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ang mga pamilyang basalyo na naglilingkod sa kanyang pamilya ay nagtaksil sa kanya. Nang makita na siya ay nanumpa na, siya ay magiging isang mahusay na salamangkero at nais ibalik ang pamilya. Iyon ang plano, ngunit simula nang tawagin siya ng mga tao isang kahihiyan kay Malvin, ang kanyang pamilya, dahil sa pambihirang kondisyon, ang blockage disease, hindi siya maaaring gumamit ng mahika. Kalimutan ang pagpapanumbalik ng kanyang pamilya. Siya ang naging katatawanan ng buong mundo. Siya ay magtatrabaho hanggang sa kamatayan upang subukang gamutin ang nasabing blockage disease, ngunit wala siyang mahanap na paraan. Ngunit nagulat siya nang malaman na umabot sa langit ang kanyang hiling. May nakasalubong siyang dragon. Nasa harap ng kanyang mga mata ang tanging posibilidad na maibangon niya muli ang kanyang gumuhong pamilya. Ang magpapalaya sa kanya mula sa nakakapagod na selyong ito, ang kanyang bagong sisidlan ay naging isa na sa kanya upang sakupin ang mundo ng mga tao. Kung alam niya na iyon ang pagsubok ng hari ng demonyo, hindi na sana siya naghanap ng katulad ng dragon. Pero siya, si Ulrich Malvin, hindi siya lalamunin ng ganito. Si Malvina ay kasalukuyang nahaharap sa isang nakapanghihina na kondisyon na kilala bilang blockage disease. Isang pambihirang sakit na humahadlang sa malayang pagdaloy ng mana sa kanyang katawan, na pumipigil sa kanya sa paggamit ng mahika tulad ng mga ordinaryong tao. Sa kabila ng pagsisikap ng pagdalo sa Royal Magic Hospital, ipinaalam nila kay Ulrich Malvin na tila walang lunas sa kanyang kondisyon. Isang araw sa talking booth sa Mustang Academy, kausap ni Ulrich ang kanyang kapatid. Siya ay nagtatanong tungkol sa kanyang kalusugan, nagtataka kung ang mga doktor ay nakahanap ng isang tamang lunas. Nag-aalok siya ng tulong pinansyal kung kinakailangan. Gayunpaman, tiniyak ni Ulrich na humihiling sa kanya na huwag mag-alala ng labis dahil hindi na siya bata at naniniwala siyang gagaling siya sa lalong madaling panahon. Iginiit ng kanyang kapatid na babae ang kanyang pag-aalala, na itinuturo na siya na lamang ang natitirang pamilya nito. Habang sinisikap niyang itago ang katotohanan, upang protektahan siya mula sa kanyang mga panghihimasok, iniiwasan niyang ibahagi ang buong katotohanan, sinabi sa kanya na kunyari ay kailangan niyang dumalo sa kanyang mga kaibigan, at nangako na tatawagan siyang muli. Ngunit sa kalooban ay may mabigat na puso. Tinapos niya ang tawag, hindi niya magawang tanggapin ang posibilidad na hindi siya makauwi sa akademya. Ang mga resulta ay naipost at ang mga mag-aaral ay nagtitipon upang talakayin ang kanilang marka. Ang ilan ay nagpahayag ng pagkadismaya na binanggit na sa kabila ng kanilang pagsisikap sa pagdalo sa klase ni Professor Barracks, nakatanggap pa rin sila ng mababang grad na nakakadismaya para sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang atensyon ay lumilipat sa mga marka ni Elliot at hinahangaan nila ang kanyang pagkakapare-pareho. Isinasaalang-alang siya na Kat-Angie tangi. Bagamat si Ulrich ay may natitirang mga plus na marka sa 4 na pagsusulit sa teorya, hindi ito sapat na makapasa dahil nakatanggap siya ng bagsak na gradong F sa natitirang 3 praktikal na pagsusulit. Ito ay minarkahan ang kanyang ika-4 na magkakasunod na kabiguan, isang sitwasyon na maaaring humantong sa pagpapatalsik. Ayon sa mga tuntunin ng akademya, nag-aalala si Ulrich tungkol sa mga kahihinatnan ng pagpapatalsik dahil ito ay makakapigil sa kanya sa pagbibigay ng karangalan sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang buong pagsisikap na mag-aral, hindi pa rin siya makapag-stay sa akademya at maiwasang mapatalsik bilang resulta ng kanyang pagsisikap, lubos niyang nahawakan ang lahat ng akademya na nangangailangan ng loika, nang walang kahirap-hirap sa mga pagsusulit sa teorya.
Noon pa man ay naniniwala siyang espesyal siya, hindi lamang dahil sa kanyang katalinuhan, kundi pati na rin sa kanyang pambihirang kakayahang makakita. Isang kasanayang lubos na hinahangaan ng mga salamangkero. Ang mga talentong ito na sumasaklaw sa parehong teorya at kakayahan ng mana, nakakainggit na mga katangian para sa sinumang salamangkero. Gayunpaman, sa panahon ng mga praktikal na pagsasanay, nakatagpo siya ng isang makabuluhang hadlang. Minsan ay hiniling sa kanya na sumipsip ng mana mula sa kamalian sa kanyang puso at bumuo ng isang bilog, isang mahalagang mahiwagang pamamaraan. Sa kabila ng pagkakaroon ng ninanais na talento, ang kanyang sakit na blockage ay humadlang sa kanya sa epektibong paggamit ng mahika. Ang kanyang mga kaklase ay nagmamasid sa kanyang pakikibaka at hindi maintindihan kung bakit ang isang salamangkero ay hindi man lang makapagsagawa ng isang pangunahing bilog sa unang taon na klase. Base sa skepticism ang tanong ng kanyang guro kung bakit hindi niya naisip na talikuran ang mahika at ituloy ang pagiging iskolar sa halip. Dahil sa kanyang karamdaman, naputol ang pangarap ni Ulrich na maging isang salamangkero na nag-iwan sa kanya ng isang landas lamang upang maging isang magic scholar. Gayunpaman, ang propesyon na ito ay nadama na hindi sapat para sa kanya upang magdala ng kaluwalhatian sa kanyang iginagalang na pamilya sa paghahanap ng aliw. Si Ulrich ay nagmuni-muni sa hardin ng academy, kung saan nakatayo ang isang estatwa ng kanyang lolo, si Lustan Malvina, ang magiting na mago ng Great Demon War. Ang kanyang lolo ang nagtatag ng prestihiyosong buzz sa academy, ang pinakamagandang magic school sa bansa. Habang nakatayo si Elric sa harapan ng rebulto, dalawang batang lalaki sa malapit ang nagbigay ng masasakit na komento tungkol sa kanya. Nagpahayag sila ng hindi pani-paniwala na ang isang tulad ni Elric ang maaaring maging apo ng founder ng akademya, iginagalang ang unang punong guro, na nagsasabi na ito ay isang kahihiyan sa pamilya Melbourne. Kinu-question pa nila kung hanggang saan maaaring mahulog ang isang magic royal family. Sinabi ni Ulrich habang lumalapit sa dalawang lalaki mula sa likuran at tinanong kung first-year student sila sa Physical Magic Department. At alam ba nila at nakita na nagkukumpirma sa kanilang katayuan? Kinikilala nila na kilala nila ang isang assistant professor na nagngangalang Sin. Kinumpirma ni Ulrich na si Sin ay malapit niyang kaibigan. Ngunit ang batang lalaki ay matapang na nagtanong kung ang isang tulad ni Ulrich ay maaaring makipagkaibigan kay Sin. Dahil sa kanyang personalidad, hinahamon sila ni Ulrich na maghintay at makita na iniiwan sila. Pinagmamasdan ni Ulrich ang rebulto ng kanyang lolo, naaalala ang kanyang lolo at maging ang kanyang yumaong ama. Itinutulak niya ang mga kaisipang ito, na nagpapaalala sa kanyang sarili na manatiling nakatutok at determinadong madaig ang kanyang isinumpang katawan. Nang maglaon, nakaupo si Ulrich sa labas ng isang kafe na sinusuri ang kanyang unang ulat mula sa akademya at napagtanto na walang binanggit sa kanyang sakit na blockage. Biglang lumapit sa kanya ang isang galit at pilit na hinampas si Ulrich sa mesa mula sa likod. Ang mga tao sa paligid ay natakot na nasaksihan ang eksena. Ang taong responsable sa pag-atake ay makikitang pinakamalapit sa kanya. Ang pangatlong anak na lalaki ni Sin sa kanyang pamilya ay humarap kay Ulrich na inakusahan siya ng paggamit ng kanyang pangalan ng walang pahintulot. Tumayo si Ulrich na may magiliw na pagbati, tinatawag si Sin na mahusay at palakaibigan. Si Sin ay nagsalaysay ng hindi nalibang, at hinihiling si Ulrich na ihinto ang paggamit ng kanyang pangalan upang linlangin ang iba. Maya-maya, umupo na silang dalawa sa table at si Ulrich ay pumayag na itigil ang panlilinlang, mapaglarong humihingi kay Sin ng inumin at pabiro pang humihiling ng magic nose. Mahigpit itong tinatanggihan, nang inis na si Sin. Sa pag-iisip kung maaring nataman niya si Ulrich ng labis sa kanilang engkwentro, pagkatapos ng pagbagsak ng pamilya ni Ulrich, ang Magic Tower ay napunta sa ilalim ng pamumuno ng 6 na pamilya na kilala bilang Hexagram. Nakikita bilang isang miyembro ng isa sa mga pamilyang ito, ang pinakamalapit sa kanyang pamilya. At siya ay nagtapos ng maaga sa akademya, naghahangad na maging isang propesor. Si Ulrich ay nakikita bilang isang piling tao at pinahahalagahan ang katotohanan na si Sin ay sinusuportahan siya at tumayo sa tabi niya sa kabila ng kanilang ganap na magkasalungat na landas na may malawak na ngiti. Naalala ni Ulrich ang lahat ng ito. At nagtataka si Sin kung saan nakakakuha Ulrich ng mga ngiting ito. At bahagyang naiinis sa pamamagitan ng ngiti, nagtataka kung ano ang mali kay Eldireng na itulak ang ilang mga papel sa kanya, na curious na nagsimulang basahin ang mga ito. Sa kanyang pagkamangha, ang mga papel ay naglalaman ng isang Diamond Dragon Exploration Plan.
Nagpapaliwanag si Sin na kamakailan lamang na natuklasan sinaunang species. Ang Diamond Dragons ay may natagpo ang pugad. Inimbitahan ni Sin si Elric na sumali sa expedition crew na ikinagulat niya. Ang mga dragon na ito na pinaniniwala ang pinagmumula ng lahat ng mahika, naisip na wala na. Ngunit ang pagtuklas ng kanilang pugad ay naghahatid ng isang natatanging pagkakataon. Inihayag ng Sin na kung sakaling makahanap si Elric ng isang artifact sa panahon ng ekspedisyon, maaaring makaligtaan ng Academy ang kanyang pagpapatalsik na may kaunting katatawanan. Kinukuha ni Sin ang kredito para sa pagkakataong ito. Pinag-iisipan ni Elric ang pag-asang makahanap ng isang bagay sa pugad ng dragon na makapagpapagaling sa kanyang sakit na nakabara. Ngunit sa lalong madaling panahon siya ay nasiraan ng loob, na napagtanto na ang anumang pagtuklas ay malamang na makuha pa rin ng dekano. Gayunpaman, ang isang biglaang pagkaunawa ay pumupukaw ng determinasyon sa loob niya. Ibinagsak ni Alwyn ang mga papel sa mesa at tumayo na naiintindihan na ito ay isang pambihirang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng langit. Siya ay nagpakawala ng isang malakas na tawa na lalong ikinainis ni Sin. Sino ang humihingi ng paliwanag para sa pag-uugali ni Elric? Malawak ang ngiti ni Elric at nagsasaad ng isang partikular na lugar sa mapa, na may kumpiyansa na ipinapalam kay Sin na walang pugad doon. Kumpiyansa na itinuro ni Elric ang isang lugar sa mapa at siguradong makikita na wala doon ang pugad. Nakitang nagtatakang tanong ni Elric na hindi makapaniwala at tumingin sa paligid para masiguradong walang nakakarinig sa kanila. Ang pagsasalita sa isang matahimik na si Sin ay nagpapayo kay Elric na maging mas maingat at magtanong kung napagtanto niya kung gaano karaming mga propesor ang kanilang hinahamon ng sabay-sabay. Ang eksena ay binibigyang diin na sila ay laban sa lahat ng mga kakilakilabot na figura ng hindi nababagabag. Samandal si Elric sa kanyang upuan at nanindigan na iyon ang katotohanan. Si Sin ay halatang galit, nagbanta na muling hahampasin si Elric sa ulo. Kalmadong pinaalalahanan siya ni Elric na alalahanin ang kanyang marangal na pamana bilang anak ng pinakamalapit na pamilya at kumilos ng naaayon. Nagsimulang gumamit ng magic si Sin. Gamit ang kanyang kamay sa mapa, na hinihimok kay Elric na makinig muna sa kanya habang dinadala sila ng magic ni Sin sa loob ng mapa. Ipinaliwanag niya ang lahat kay Elric, na naglalarawan ng bitak na nabuo ng banggaan ng 2 layer at ang napakalaking daloy ng mana na nagmumula rito. Si Elric ay maingat na tumingin at hinuhusgahan na ang naturang akumulasyon ay tumagal ng hindi bababa sa 100,000 taon. Napagtanto ito, lohikal na napagpasyahan ni Elric na hindi ito nakakagulat. Tila naniniwala na ang Dragon's Nest ay matatagpuan dito. Nakatayo sa gilid ng bitak, mapaglarong tanong ni Elric, tila naalala ang 3 prinsipyo ng karunungan. Naiirita si Sin sa mga tanong. Kung si Elric ay mapanukso sa kanya, si Elric ay mapanuksong tumugon, na nagsasabi na siyempre, nakita bilang isang assistant professor ay dapat na pamilyar sa mga pangunahing kaalaman. Binibigkas ni Sin ang mga prinsipyo mula sa mataas hanggang sa mababa, mula sa malawak hanggang sa makitid, mula sa mainit hanggang sa ginto. Sumasang-ayon si Elric na batay sa mga prinsipyong ito, lahat sila ay tiyak na kumbinsido na ito ang pugad ng dragon. Gayunpaman, itinuro niya ang dulo ng bitak sa loob ng mapa at ipinaliwanag na dahil sa pagkakaroon ng napakainit na magnem na dumadaloy sa mga bitak na iyon, ang mana ay hindi makakaipon doon. Ginagawa itong hindi angkop na tirahan para sa isang dragon. Si Sin ay galit na galit. Tumangging tanggapin ang paliwanag na ito, iginiit na hindi ito maaaring totoo. Biglang napagtanto ni Elric na ang magma mula sa Acorn Volcano ay dumadaloy sa ilalim ng kontinente. Idinagdag ni Sin na naitala pa nila ang mga wavelength ng mana ng isang dragon sa paligid, na walang pag-aalinlangan na ang pugad ng dragon ay nasa lugar nga. Umupo pabalik sa kanilang mesa, inosenteng nilinaw ni Elric na hindi niya sinabing walang pugad. Inaamin niyang may pugad talaga. Itinuro niya ang isang partikular na lugar sa mapa at may kumpiyansang sinabi na ang pugad ng Dryden ay walang alinlangan na matatagpuan doon mismo sa loob ng Caramel Cave. Nakatayo sa labas si Eksena sa opisina ng Dean at kitang-kitang nalilito kung paano lapitan ang mga nakatataas sa impormasyong natuklasan nila ni Elric. Pinag-iisipan niyang kumatok sa pinto, ngunit nag-aalangan. Iniisip kung ang paglalaro ng pipi ay maaaring isang mas ligtas na pagpipilian. Gayunpaman, nag-aalala siya tungkol sa mga kahihinatnan ng pagkagalit sa Dean, alam niyang maaari siyang madismiss o maparusahan. Napansin ni Sean si Elric sa labas ng training room na nagsasanay ng kanyang mahika. Nagtataka siya kung bakit mag-isa lang siya doon.
Tila nawala sa isip ni Ulrich ang lahat tungkol sa kanyang pagpapatalsik. Hanggang sa pamana ng kanyang lolo at mga hangarin na maging pinakamahusay na tumatakbo sa kanyang isipan ng sabay-sabay.